Pinag-aaralan daw ni Pangulong Aquino ang panukalang mag-aamendya sa Intellectual Property Code of the Philippines. Pero may ilang nananawagang hindi dapat isabatas ang panukalang ito. Kung sakali, posible kasing ipagbawal na ang pag-uwi sa bansa ng mga libro, CD, DVD at iba pang copyrighted na material galing sa ibang bansa. Narito ang report. Enero 29 nang matanggap ng Office of the President ang ratified version ng panukalang mag-aamyenda sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw ito ng Pangulo, pero nangangamba na ang ilang tutol sa pag-amyenda. Ayon sa investigative journalist at blogger na si Raisa Robles, kapag tuluyang naamyendahan ang Intellectual Property Code of the Philippines, posibleng hindi na makapagpasok sa bansa ng mga copyrighted na material galing abroad, kahit pampersonal lang ang paggamit dito. Kabilang na ang mga libro, musika at pelikula. Ito din ang interpretasyon ni Intellectual Property at Cyberspace Law Professor na si JJ Decini ng UP College of Law sa panukalang pag-amyenda. Ayon sa kanya, malinaw na nakasaad sa orihinal na batas na maaaring mag-uwi sa bansa ng mga orihinal na personal media collection tulad ng mga libro, CD at DVD. Pero sa ratified version, tinanggal ang probisyong ito. May mga nagpasa na rin ang position paper sa Office of the President na kumukwestiyon sa panukala, partikular na sa probisyong may kaugnayan sa jailbreaking o pag-modify sa software ng isang mobile device at pag-download ng anumang in-upload na content sa internet. Babala rin ang ilang tutol dito, kapag tuluyang naisabatas ang amendments, posible na rin bumisita ang otoridad sa kahit anumang opisina o establishmento na mapapag-alamang lumabag sa mga bagong probisyon kahit walang warrant. Paliwanag naman ni Senador Manny Villar na sponsor ng Senate version ng panukala. Kailangan ng amyendahan ng batas kaugnay ng intellectual property dahil marami na ang lumalabag pagdating sa copyright. Katunayan nga raw, may grupo ng trade association sa Amerika na nagrekomendang ilagay ang Pilipinas sa priority watch list ng Office of the U.S. Trade Representative na nangangalaga sa intellectual property rights.